Good afternoon, class. This is a short meeting and because ang ating time sa ngayon ay shorten lang po, then meron lang akong i-discuss briefly. Madali lang po itong matapos. So, ito yung topic na the sociological and legal basis of school and community partnership. So, explain ko muna ang sociological. Sociological is a social science that focuses on society, human social behavior, patterns of social relationships, social interaction, and aspects of culture associated with everyday life. In simple words, sociology is the scientific study of society. So, society, tayo po ay nakapabilang sa society. Ang mga people, nakatira dito, at ang ating lugar at ang ating community, doon napabilang ang society. So, we go to the human social behavior. Ito po ay part ng sociological, human social behavior, patterns of social relationships, social interaction, and culture. So we go first to the human social behavior. The way people interact with the influence in other individuals. One's social behavior impacts not only the way other people respond to the current situation, but also their future decisions. So, human social behavior, ito yung individuals or mga tao na naka-impluwensya sa atin kung paano tayo magdesisyon sa ating pamumuhay. Like, sa akin, example ko lang, nung bata pa ako, na-impluwensya na ako ng aking coach sa baseball dati na mag-join sa ganitong laro. Kasi itong laro na ito ay makaka-impluwensya at marami kang matutunan ng mga values at behaviors. Kasi dati, ako po ay isang napakakulit na bata, pasaway. Nung sumali ako sa baseball is na syempre nawala talaga yung mga pangit ko na pag-uugali, but nagpapasalamat talaga ako kay coach. So kahit sa ngayon nadala ko talaga yung mga turo niya sa akin, then yung mga pag-uugali na impluwensyahan ko din sa mga bata at sa mga tao na nakapalibot sa akin. Then let's go to the patterns of social relationships. Show that social connectedness can lead to the longer life, better health, and improved well-being. Social connectedness is the degree to which people have a perceived and desired number, quality, and diversity of relationships that create sense belonging, being cared for, valued, and supported. So, patterns of social relationship, ito ay medyo relate sila sa human social behavior. Ito sa kanya ay dapat yung mga tao or tayo ay konektado talaga. Like sa ating school, dapat si teacher or ang mga students ay konektado. Once na nagturo si teacher, dapat ma-adapt talaga ng estudyante yun. Pag once na hindi makuha ng mga estudyante or hindi nila magets yung mga topic, syempre si teacher talaga yung may problema kasi hindi sila konektado. Kasi hindi nakikinig yung mga estudyante at hindi sila natatakot. But unlike sa ibang teacher na magaling magtuturo, meron talaga silang mga paraan kung paano talaga i-connect ang student sa kanilang topic at sa kanilang memory na madaling ma-adapt yung mga topics at makinig talaga. So, si patterns of the social relationships, siya po ang nagtutulong din sa atin kung paano tayo maging iisa sa ating classrooms, like sa ating mga classmate, paano tayo mag-iisa ng goal, paano natin makuha ang success. Social interaction is a exchange between two or more individuals and building block of society. Social interaction can be studied between groups or two dyads, three dyads, or larger social groups. By interacting with one another, people design rules, institutions, and systems within which they seek to live. So, si social interaction, ito po yung mga group na mga tao or dalawa or maraming mga individuals or mga groups. But si social interaction, ito rin yung para sa atin sa school, meron naman tayong mga grupo-grupo like friends. Social interaction din yun. Kasi dapat tayo ay maging iisa lang and palakaibigan. Kasi pag once tayo ay hindi ganito, hindi magiging success ang ating organization or ang ating school. Kasi
pag once watak-watak tayo or hindi natin group yung ating mga ideas or ang ating mga students or teachers, hindi talaga maging successful ang school at hindi maging successful ang ating learnings. So, we go to the culture. Influence development from the moment we're born, making an impact on us and grow. For instance, culture affect children build values. So, noong tayo pa ay bata pa, meron tayong dala-dalang mga sariling pag-uugali. Kahit ako, meron din akong sariling pag-uugali like suplado or something na pag merong problema ay ako talaga ay gusto ko magpag-isa lang. Then, sa language naman, pag pinanganak na tayo, meron na tayong sariling lingwahe. Like sa akin, Ilonggo. Ang Ilonggo yung dialect ko. Pero, hindi ko pa alam yung mga Tagalog or Filipino language. But, sa some other people, like sa ating school, meron tayong naka-encounter ng mga foreigner. Like sa site, si Gazad. And then, doon sa iba't iba pang mga department, mga ibang dialekto like Muslims, mga natives like Manobo or Iranon. Then sa iba naman Christian, Bisaya, Tagalog, and Ilocano. Then dito naman sa belief system, tayo po ay magkakaiba ng mga beliefs like sa God. Ang Christian, we believe in Jesus Christ or God of the Father. And for the Muslim, Allah. And sa natives naman, sa mga native people naman or indigenous people, is they believe on Apo. So, dito naman po sa food, may iba-iba tayong style na foods. Like sa Ilonggo, meron silang adobo, specialty. Sa Ilocano naman, mga sinigang. Sa mga Bisaya naman, ay yung mga sugba or kinilaw. Then, sa mga Bicolano naman is Bicol Express. Then, dito naman sa kasuotan, iba't iba naman tayong mga style kasi in the Christian, we influenced by the foreigners in the pasha or in the artist na mga ganitong t-shirt. But sa Muslims, meron silang sariling pananamit like yung mga tundong nila, salukot or mga pajama, madjong. And sa natives naman, ang natives naman may iba naman silang mga pananamit like sa Tiboli, meron din silang ginagamit na abaka sa kanilang tela or malong din. So, let's go to the legal basis of school. Are provisions that gives limitations to both the teacher and students to avoid instances that may violate the rights of the two parties. Understanding this legal basis could help us to knowing what are the things that a teacher must do and vice versa. So, in our school, dapat hindi po tayo pumapasok sa school na hindi natin alam yung mga rules and policies. Kasi pag once tayo ay pumasok sa isang school, dapat alamin natin yung mga policies at mga patakaran dito. Kasi pag once tayo ay naka-encounter ng problema, tayo ay mahihirapan. Like sa teacher, pag hindi nila alam yung policy, mahihirapan talaga sila sa pagtuturo or ma-adapt yung new environment kagaya din sa mga students. So, the most important na masunod dito ay yung kagaya ng mga school uniform. Basic lang yun. If you are not wearing a proper uniform, you can't enter in the school. So, as a students or student, sa mga student, dapat bago kayo pumasok sa school, dapat naka-uniform and dapat formal tayo. Then sa teacher naman, dapat ay hindi nananakit ng mga estudyante kasi pag once nananakit si teacher, pwede po tayong makulong kasi ignorance in the law, wala itong pinapanigan or wala itong pinapanigan kahit inosente o hindi mo alam ang batas, ikaw ay makukulong pa rin. It is important to know the legal basis of education as a teacher because it serves our direction in terms of teaching, in how to address meeting with our pupils. It's also important to know the educational laws for us to know what are the rights, privileges, duties, and responsibilities as a teacher. The industry of education, it also helps us to know what are the things we must consider, especially in doing things that are related in education.
to know also what are the restriction of a teacher with her pupils. So, bago tayo pumunta sa isang school or si teacher na obserbahan natin, si teacher talaga ay may sinusunod na batas or sinusunod na guide kung paano magtuturo. Kasi hindi po pwede si teacher na magtuturo lang ng ganitong topic pag walang guide. Kasi mahihirapan din po siya kung paano isa-isa or step by step yung topic na pwedeng matutunan ng kanyang mga estudyante. Like sa atin sa ngayon, 'di ba, binago na yung curriculum K-10 dati, but dinagdag yung K-12. Kasi sa K-12, naniniwala yung government natin na yun ang susi na makapagpababago sa ating ekonomiya. Kasi tayo ay mga estudyante ay sila ang susi na makapagpabago sa atin sa susunod na mga henerasyon. But, sad to say, ang ating K-12 curriculum is unsuccessful. Dahil ito sa mga hiring or pina-priority talaga yung mga college graduate. Kasi sabi nga nila dati, pag grade 12 ka lang, hindi naman lang, sabi nila grade 12 ka daw dati, pwede ka na makapagtrabaho at hindi mo na kailangan pumunta pa sa kolehiyo na mag-aral. But sa ngayong sitwasyon, ibang-iba na po. So, binago naman nila ngayon, binalik naman sila sa K-10. But depende pa 'yon kung matutuloy po 'yon sa susunod na taon. So, let's proceed to the community partnership. Si legal basis of school and community partnership sila po ay konektado. Kasi pag wala si partnership, wala din po ito sa community partnership. Wala ito sa legal basis of school, wala din ito sa community partnership. Community partnership. Agreement between a community development financial institution and a community partner to provide development services. Community partners to make progress toward positive outcomes for children and families. Effective community engagement strengthens family services and supports. So sa community partnerships, ito po yung napapanatili ng relationship ng ating pamilya at ng ating mga estudyante at teachers sa ating paaralan. Kasi pinapanatili nila ito para hindi tayo magkakagulo sa ating komunidad, para magiging maayos yung ating pag-aaral at ma-develop yung ating knowledge at academic performance. Not only academic performance but also in sports or some others na mga aspects like sa ating healthcare, sa ating healthy body or sa ating pamumuhay. Then the partnership will be built on trust in each other's goodwill and respect for each other's knowledge, assets, and interests, shared goals and strategies. So sa ating community, sa NDMC, we have 6 departments. Then in the 6 departments, we have different courses and organizations belong on it. And also the personnel, staff, teachers, and the other personnel in the NDMC. If wala po dito sila sa community, ang ating school ay wala rin po. Hindi po siya magfa-function. So, ang goal naman natin dito is iisa lang yung ating strategies. Kasi nandito tayo sa school para mag-learn or sa teachers naman magturo at magserbisyo. So, dito naman sa community partnership, na-involve din dito yung mga na-involve din dito yung mga non-organizational like yung mga alumni. Ang alumni sila din yung mga dating gumraduate na nagtutulong dito sa ating paaralan at nagbibisita or tinitingnan kung ano ba ang improvement. Then also the fraternity, some other fraternity is nagtutulong din, nagbibigay ng donation, and also the family of the students na nag-aaral sa school. Then the goal of community partnership legal basis is to maintain the integrated system education, both public and private schools. So, ang goal nila nito is hindi po
hindi lang po nakafocus sa public or sa private. Nahahati din po ito. Kasi ang ating government ay hindi naman po sila nagbibigay talaga, 'di ba sa private school is hindi naman nakikialam yung mga government minsan. But nakikialam din minsan ang government sa private school kasi nakakatulong din yun sila sa paglago ng ating ekonomiya. So, ito na lang po yung aking topic. So, goodbye class. See you on Monday.